of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Pangbayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Saan bahagi ng Instagram. Ang DOST Miss Radyo. Ilang paaralan sa Mindanao, ako ang inyong kapatid sa Imbabawin, Onin Miranda. Narito na ang mga programa magatid ng mga balita at informasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino sa mga sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Salidum Jr. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Sek, magandang agam po. Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. At para lahat tayo makakonek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga nangiganapan sa DOST sa linggong nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Salidum Jr. General Assembly and Partnership Forum at sa unang pagkakataon, pinangaralan po natin ang mga organisasyon na partner natin sa mahabang panahon. Martes naman ay nasa Zamboanga City tayo para sa back-to-back celebration ng Handa Pilipinas Mindanao Leg at Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW ng Region 9. Pinangunahan din natin ang launching ng Advanced Manufacturing Center ng Zamboanga Peninsula. Miyerkules naman ay ginanap ang signing ceremony ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DOST at Lazada upang mapalakas pa ang kakayahan ng MSMEs patungkol sa e-commerce. Huwebes naman ay nagtungo tayo sa Davao City para sa Regional Science and Technology Week ng Region 11. Kasabay nito ang paglulunsad ng Advanced Manufacturing Center ng Davao Region. At Biyernes naman, nanumpa na bilang bagong Regional Director ng Region 7 si Dr. Tristan Abando. Muli, binabati ka namin, RD Tristan. Congratulations po, RD Tristan, sir. Secretary, itong naging Memorandum of Understanding po natin sa Lazada, ano ba talaga ang naging kasunduan po natin? Una-una, itong pagkakataon na masuportahan lalo ang ating MSME ay napakaganda kasi nag-open up ang Lazada to turuan ang ating mga MSMEs supported ng DOST sa of course sa selling, especially online, at may pagkakataon na magtinda sila mismo sa Lazada. Ito ay hangarin talaga natin na mapaunlad pa ang online presence ng ating mga MSME dahil meron tayong one-store program sa DOST at mga 100 million din naman ang kita ng one-store, pero sa tingin ko mas mapaparami pang kita ng MSME kung talagang may partner tayo na talagang malaki at matutupad ng ating pangarap na hindi pang Pilipinas lamang ang kanilang reach kundi pati na rin sa ibang bansa. Ayun. Ano po ba, sir, yung binabagit po natin sa unang pagkakataon kanina, yung sinasabi nyong para magsama-sama na ulit ang mga matatagal na panahong may pinagsamahan? Ito yung Science and Technology Foundations. Ito ay matagal ng mga not-for-profit foundation na sinicertify ng DOST at yung iba dyan ay nabibigyan natin ng tulong. Pero dahil nga sa programa natin na matulungan ang sinuman, lalong-lalo na pagdating sa pagde-develop ng smart and sustainable cities, towns, and provinces, naisip namin na i-engage na ang ilan sa mga Science and Technology Foundation na mag-implement ng project with the cities or towns kung saan sila angkop. At nagparangal tayo. Merong Pilak, may Tanso, and Ginto na mas matanda. Siyempre, mas golden na. Parang buhok. Maraming salamat po, Secretary. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon. May pag-ulat si Munir Baldomero mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Munir. Yes po, sir. Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat po ng ating taga-subaybay. Sa ngayon po, ito po ang pinaka-latest na update dito sa binabatayan po nating si Typhoon Opong. So sa ngayon po, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Opong kaninang 10 a.m. Sa ngayon po, ang kanyang sentro is located po
645 kilometers west of Sangli Point, Cavite City, Cavite, na may maximum sustained winds na 120 kilometers per hour at gustiness na umaabot ng 150 kilometers per hour. Kasalukuyan pong kumikilos po itong west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngayon po wala na po tayong nakataas na anumang wind signal sa anumang bahagi po ng ating bansa. Pero dahil po sa epekto ng southwest monsoon, maaari pa pong tayo maka-experience ng strong to gale force gust o yung biglang bugso ng malakas na hangin dito sa Luzon, sa Western Visayas at Negros Occidental. At kasalukuyan po wala na rin po tayong nakataas na weather advisory at gale warning sa anumang bahagi po ng ating bansa. So in-expect po natin na itong si Opong ay generally kikilos west-northwest paputang northern Vietnam at itong si Opong maaari pa pong mag-intensify habang papalapit po sa northern Vietnam. Sa ngayon po, inaasahan po natin na ang weather po dito sa Metro Manila, sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay makaka-experience po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil po sa trough nitong si Typhoon Opong, habang ang Western Visayas, Negros Island Region at sa Buanga Peninsula ay nakakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan thunderstorm dahil naman po sa southwest monsoon, while the rest of the country po is generally fair weather. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Munir Baldomero. So Munir, makakapaglaban na ba ako ngayong araw? Yes po sir, pwede na rin po ngayong araw or bukas po, pwede rin po. Yung sampay lang problema mo nung isang araw, ngayon wala nang problema. Tama. Maraming salamat Munir. Maraming salamat po. Mga kaibigan, si Munir Baldomero ang ating buong nakapanayam mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagang. Ito ang Balitang Rapidos. Ng robotics kits na nagkakahalaga ng 4.8 million pesos para mabigyan ng praktikal na karanasan sa agam, teknolohiya, inhenyerya at matematika or STEM ang mga mag-aaral sa 11 paaralan sa Aurora. Ang proyekto na pinondohan sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology or SES program ay naglalaing palakasin ang digital education sa pamamagitan ng direktang pagtuturo ng robotics sa mga silid-aralan. Ayon kay DOST Aurora Science Research Specialist Regine Maines Agumboy, makakatulong ang edukasyon sa robotics para mapaunlad ang mahalagang kasanayan ng mga mag-aaral tulad ng logical reasoning at problem solving. Kasama sa bawat robotics kit ang mga component tulad ng motors, sensors, programmable controllers at mga materyales sa pag-assemble ng robot. Sa kabila ng kakulangan ng malinis at ligtas na tubig para sa maraming Pilipino, mas mapapabuti na ngayon ang pangangalap ng ulan ng mga komunidad na maaaring magamit lalo na sa panahon ng emergency, sakuna at maging sa mga outbreak ng sakit. Sa pamamagitan ng isang modular rainwater collection system na binuo ng mga mananaliksik ng Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI. Maaaring mangolekta ang mga komunidad ng ulan tuwing tag-ulan. Itago ito at kalaunan ay magamit ayon sa pangangailangan. Ipiniliwanag ni Dr. Marianito Margarito, Chief ng DOST-ITDI Materials Science Division, na ang sistema ay maaaring mag-imbak ng hanggang 1 cubic meter ng tubig at magsilbing supply para sa 3 hanggang 5 sambahayan. Sa mas pinahusay na integrasyon ng isang 3D printed hollow fiber membrane module, nadagdagan rin ang kakayahan nito sa filtration. Sa kasalukuyan ay pamahagi na ang sistema sa mahigit 46 na lugar sa Metro Manila at 9 na lugar sa mga probinsya ng Laguna, Pampanga, Mountain Province, Nueva Ecija at Misamis Oriental. Sa iba pang mga balita, mga produkto na negosyong natulungan ng DOST maaari nang mabili sa Lazada. Para sa kabuong ulat, naritong report ni DOST Chief Correspondent Jan Miranda. DOST-assisted MSMEs pwede nang ma-check out sa Lazada. Ito'y matapos ang formal na paglagda ng kasunduan o Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Science and Technology at Lazada Philippines na layong magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs ng Pilipinas.
Pinangunahan ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Yuselidum Jr. ang MOU signing ceremony kasama sina Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho A. Maborang, Assistant Secretary for Countryside Development Engineer Maria Teresa B. de Guzman at ang Lazada Group, isang nangungunang e-commerce platform sa Southeast Asia. Ayon kay Undersecretary Maborang, ang kolaborasyong ito ay para mabigyang daan ang mas maraming oportunidad para sa mga DOST-assisted MSMEs at set-up beneficiaries na mapalago ang kanilang negosyo. Dati-dati yung mga produkto na natulungan ng department ay naibebenta lang sa kanilang most immediate market, near to their production areas. Ngayon, they expect that with Lazada's assistance, this can be sold in many markets of the country, as well probably as the global market. Ipinahayag naman ng Lazada ang kanilang malakas na interes na makipagtulungan sa DOST, partikular na sa pagbibigay ng mahalagang suporta sa mga MSMEs na tinutulungan ng ahensya. Kasama sa kanilang panukala ang pagsasagawa ng komprehensibong training upang mapalakas ang kakayahan ng mga MSMEs na maitaguyod ang kanilang mga produkto sa platform ng Lazada. Bilang bahagi ng partnership na ito, magkakaloob ang Lazada ng mga serbisyo na binubuo ng 3 pangunahing bahagi. Ang marketplace na nagsisilbing daan para sa iba't ibang nagbebenta, ang premium brand-focused na LazMall at ang educational na LazU platform. Essentially, it's to train our MSMEs and to build their capacity to be better entrepreneurs. And I think more importantly, it's not settling only as like just staying as a micro enterprise. We want them to evolve, we want them to level up, we want them to grow. So from micro to small, small to medium, medium, hopefully to large. That is definitely the overall goal and objective here. Ang oportunidad na ito ay tugma sa 4 pillars ng DOST na sumusuporta at nagsusulong sa kabuhayan ng MSMEs sa bansa. Kinikilala rin nila ang papel ng MSMEs na malaki ang tulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Lazada is an important step because MSMEs will be involved. Your ability to reach millions makes you a powerful ally in promoting science, technology, and innovation, which are key drivers of national progress. And this collaboration is especially significant because MSMEs make up more than 99% of businesses in the Philippines and provide over 60% of employment. Empowering them is not just smart economics. It is significant to our shared mission of promoting human well-being, to have longer and better quality of life, to foster wealth creation, to have a wealthy life, protecting that wealth because of the threats of natural hazards and climate change, and ensuring sustainability not only for the environment but for our science and business advocacies, especially in the digital age. Sa pamamagitan ng partnership na ito, inaasahang magsisilbing tulay ang digital platform at mga makabagong kagamitan upang hikayatin ang mas malawak na partisipasyon ng MSMEs sa pandaigdigang merkado. Yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you. Solutions and opportunities for all. Kita skull implant na gawa sa 3D printing, tampok sa RSDW, Handa Pilipinas, Mindanao Leg, Zamboanga City. Alamin kung paano makatutulong ang makabagong teknolohiyang ito sa mga Pilipino sa report ni DOST-TV correspondent Desa Maderal. Ang mga aksidente sa kalsada kung minsan nauuwi sa kamatayan. Kung makaligtas man, pinsala sa ulo at muka ang karaniwang natatamo ng mga biktima. At upang makabalik sila sa kanilang normal na pamumuhay, kinakailangan nilang sumailalim sa maraming operasyon.
Pero paano sila gagaling kung ang materyales na kailangan nila hindi naman nila abot kaya? Yan ang naisolusyonan ng isang teknolohiya mula dito sa Zamboanga City. Sa pangunguna ng Advanced Manufacturing in Medicine, posible na ngayon ang paggawa ng customized skull implant na kalimitan ginagamit sa mga pasyenteng na operahan o biktima ng malalang road accidents. So our laboratory, it's an in-hospital laboratory which utilizes 3D printing technology and other advanced modes of manufacturing in using it in our practice, like for medical application. So here is a jaw of a patient, who has a tumor. If we cut the tumor, diba? And then we designed the implant here to ensure that it fits. So once we are happy with this, if it fits, it's okay, then we will print it using this material, which is called your PEEK, or polyether ether ketone, which is a biocompatible polymer. This is a polymer that is very strong. It is usually used in aerospace engineering, and then it has been studied that it can be utilized in surgeries, in implants, in implant manufacturing. So this is what we are currently doing. And kung dati, bakal ang karaniwang ginagamit bilang skull replacement, ngayon, biopolymer na isang uri ng materyales na di hamak na mas magaan, mas ligtas at mas abot kaya. One disadvantage of titanium implant, although it's the gold standard, it would take time for you to bend, and then when it gets exposed to extreme temperatures, cold or hot, nagkakaroon siya ng effect, like nagkakaroon ng severe headache yung patient. Isa pa aniya sa pinakamalaking bentahe nito ay ang mas mababa nitong presyo kung ikukumpara sa mga kaparehong materyales na inaangkat pa sa ibang bansa. If you compare it to the standard, mas mahal po siya kasi it's custom. But if you compare it to the cost of the same material, tapos customized, tapos kung bibilhin nyo pa po abroad, kasi that's how it goes with yung mga surgeons. Mas mura siya. If you buy it abroad, ang magagastos po is around 300 to 500,000 pesos. Ang price point namin po naman is it's a bit higher than the titanium, but it's lesser than the ones kapag customized na same material pag abroad. Isa lamang ito sa maraming positibong gamit ng 3D printing. Kaya upang mas maisulong pa ang paggamit ng advanced manufacturing technology sa bansa, binuksan ng Department of Science and Technology sa pakikipagtulungan ng Western Mindanao State University ang kauna-unahang Advanced Manufacturing Center sa Zamboanga Peninsula. Ito na ang ika-9 na AMCen facility na binuksan sa bansa. Layunin ng pasilidad na ito na suportahan ang mga pag-aaral at inobasyon sa tulong ng 3D printing. Kasi ang AMCen 3D printers yan, 3D printing talaga ang serbisyo na ino-offer natin. Ang 3D printing kasi pwede kang mag-print ng mga plastics, ceramics, metals, composites. Primary objective talaga magamit sa research and innovation. Kasi nga, ito yung parang feature ng 3D printing, papapabilis niya maggawa ng prototype. Proof of concept, ganyan. Yun nga, rapid prototyping ang tawag dyan. Pero yung AMCen kami, nag-o-offer din kami ng training. Ang ADVAMed ay isa lang sa mga exhibit na makikita dito sa Zamboanga City bilang bahagi ng selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week at Handa Pilipinas, Mindanao Leg. Layunin ng event na ito na ipakita sa publiko ang mga makabagong teknolohiya at inobasyong maaaring magamit upang mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bukas ang RSTW at Handa Pilipinas Mindanao Leg sa publiko mula September 23 to 25, 2025. Mula dito sa Zamboanga City, ako si Desa Maderal, 1DOST4U, Solutions and Opportunities for All. Mga kakonek, ano nga ba ang siyensya sa likod ng industriya ng musika dito sa Pilipinas? Yan po ang pag-usapan natin, kaya manatili nakatutok, magbabalik ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Itinuloy na po natin ang Zero Balance Billing.
libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. As a whole, it turned generally peaceful, attended by about 84,000 nationwide po yun na mga protesters. It is very unfortunate na nagkaroon po ng mga isolated incidents. That is particularly in Ayala Bridge and another 2 incidents in Mindiola. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. We have to continue to support the relief and rehabilitation in Northern Luzon. At the same time, we have to prepare for the onset of Opong. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Kaya't patuloy po tayong magtulungan. Ang tagumpay ng bawat pamilya, tagumpay ng ating bagong Pilipinas. Andito po kami para tiyakin na lahat ng mga assistance na binibigay natin na benepisyaryo ay umabot sa lahat ng mga naging biktima. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radio Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radio Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas. Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publico sa 104.3 The Capital. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito ng ating kwentong SNT. Paano makatutulong ang Musika Pilipinas na proyekto ng DOST National Research Council of the Philippines sa pagpapaunlad ng industriya ng musika sa ating bansa. Kasama natin ngayon si Dr. Maria Alexandra I. Chua, Dean of the Conservatory of Music ng University of Santo Tomas. Magandang araw, Dr. Chua. Magandang hapon po, Secretary Solidum and Sir Onin.
Paano mo ba describe ang musika ng Pilipinas at paano ito nabuo? Batay sa pag-aaral ng Musika Pilipinas na ito ay pinondohan ng DOST at NRCP, ang musika sa Pilipinas ay isang malawak na ecosystem, no? Yung ekosistema ng paglikha, production, distribution, at pagkonsumo ng musika. And ito yung tinatawag namin creation, production, distribution, and consumption of music na sumasailalim sa ating kultura, kasaysayan, at modernong dinamika dito sa ating bansa. So nabuo ito sa ating mga katutubong awitin, mga of course ang impluwensya ng kolonyalismong Espanyol at Amerika, at yung ngayong umuusbong na industriya ng platform natin, no, yung streaming platform at digital platform. So napakalawak nitong ekosistema na ito na musika. Basta lahat po ng may kinalaman sa musika dito sa Pilipinas, yan po ang kasama sa mga pinag-aaralan po ninyo. Yes, gumagawa po kami ng value chain. No? Tinitignan namin, we did map out, defined, map out, and scope. Ano nga ba ang musika? Ang industriya ng musika sa ating Pilipinas. Matanong ko lang po, ilang taon na po ba o bago pa lang po ba ang Musika Pilipinas? Yes, this was funded in 2021. Oo, so nasa 4 years, magpo 4 years pa lang po ang pagsasaliksik, no, sa ating music industry. And I think this is the seminal research done on the music industry of the Philippines. Palagay ko, ma'am, yung 4 na taon na yun, marami na po kayo na-discover at napag-aralan patungkol sa ating musika. Yes, nakakatuwa po talaga yung aming makikita namin talaga yung needs, no, yung challenges talaga ng music industry kasi napakalawak po talaga ng sinasakupan ng music industry natin. Ma'am, ano po yung pangunahing pangangailangan ang gusto po ninyo para sa pagpapaunlad ng music industry dito sa Pilipinas? Siyempre po ang unang inaddress namin, yung suporta, no, sa musika bilang pangunahing bahagi ng industriya ng ating sining. No, yung pagpapabuti ng kita, no, at oportunidad para sa ating mga musikero at iba pang stakeholders ng industry kasi napakalaki po, hindi lang naman po composers at performers ang kalakip dito sa music industry, marami po, no, even sound engineers, ang ating mga music arrangers, no, na kasama po, napakalawak po nito, and of course access to research and production grants at mga scholarships kasi kulang po tayo yung music professionals. Marami po sa atin parang sariling sikap lang, yung parang natututo lang. Pero yun na nga po, kailangan po scientific rin ang trato natin sa musika. Ano ba ang mga rekomendasyon ang nilatag nyo para talaga sa pagpapabuti ng regulasyon sa music industry? Malaki po, no, para lumago ang industriya ng musika Pilipinas, kailangan, ang sinasabi ko, ituring ang musika bilang isang seryosong industriya kung saan ang pamahalaan ay may malaking papel, no, sa pamumuhunan. So inirekomenda ang pagtatag ng Centralized Music Coordinating Council kasi kung titignan nyo po ang musika, wala po tayong Central Coordinating Council, kaya po napunta ang pag-aaral ng musika sa NRCP sa Division 11 po ng Humanities kasi po wala tayong tulad ng Film Development Council of the Philippines or National Book Development Board or Design Center. Wala po talaga ang council. At ito rin, of course, patibayin ang proteksyon ng pagpapatupad ng intellectual property rights, no, sa atin. Kasi nga, andito po, ang PhilSCAP is one of the only one at medyo po siya, naka-center lang sa Manila. So hindi po naaabot. Hindi naaabot sa mga probinsya. Sa mga probinsya. So madalas po ang ating mga musikero sa rehiyon, hirap na hirap po kumita sa musika. Of course, ang pagpapahayag ng musika bilang hiwalay na sektor sa creative industries. Kasi po nga, yung sa UNCTAD, sa ating PISIDA, medyo nawala po ang sektor ng musika, napunta po under audiovisual at performance. So yun po ang tinitignan namin, no, at importante po rin na talagang palawigin ang infrastructure na needed, no, to promote the growth of the music industry. Naalala ko lang, Secretary, nagpunta po ako sa somewhere in Zamboanga at talagang sa isang grupo ng istasyon ng radyo po doon, napag-isipan nila kung anong music ang patutugtugin, madali lang sa kanila. At tinanong ko kung nakabahagi na ba kayo sa PhilSCAP or nagbahagi na ba kayo ng inyong share sa PhilSCAP? Wala pa raw. Tanong sa akin, ano ba yung PhilSCAP? Sabi o kailangan talagang mapalaganap kung ano yung mga yan, no? Para sila ay matulungan din. Ayun. Ma'am, ano po ba yung mga oportunidad para sa mas patas na pagbabahagi ng kita at karapatan
ng mga musical artists po natin? Ito po ang base sa aming pag-aaral, no, napaka-konti po ng oportunidad for scholarships ng mga music professionals. Unlike po in the sciences, no, ang dali-dali po na makakuha sila ng master's degree, doctorate degrees. Pero pagdating po sa arts, lalo na po sa music, pahirapan po talaga. Kasi nga po wala kaming agency and we don't even have a Department of Culture po. So buti po ang DOST meron department, meron po ang siyensya ng Department of Science. So medyo lost po talaga ang mga musikero natin at kailangan po talagang paigtingin na magkaroon tayong music professionals. We need very good sound engineers to produce quality music productions po sa atin. Magkaroon ng malawak na access na pondo sa paglikha ng musika. If creation is a very important thing at ito ang ilalodge natin sa market, dapat po magkaroon kami ng pondo or ang mga musikero ng pondo para gumawa ng magagandang, kasi parang hit and miss po ang nangyayari sa atin ngayon. So, yun po, bumuo at paunlarin ng pasilidad na tulad ng mga venues para sa concerts. Ito po ang sa aming pag-aaral, ang isa po sa pinakamalaking pagkakakitaan ng mga musikero is the live performance. Diyan po sila kumikita araw-araw. Kung nakikita po namin na nagsasara ang mga venues, nawawalan po sila ng kanilang pagkakakitaan. So, ito pong music venues, concerts, recording studios, at mga makabagong kagamitan para naman po magkaroon tayo ng leverage doon sa ibang countries na magaganda ang quality ng kanilang ng music at matataas ang kalidad ng kanilang mga instrumento. So, kailangan po iyon ng mga musikero natin. Dr. Chua, itong proyektong to, paano kaya ito magiging makabuluhan? Ano yung prosesong kailangan nating sundan para matulungan natin ang mga artists, record labels, distributor at mga platform ng streaming? Yes, ang ginawa po ng Musika Pilipinas ay inaral po namin ang value chain ng industriya. We need to be able to identify the different stakeholders in the different processes. Meron po kaming tatlong na-identify na sektor ng music industry. Ito po ang publishing, recording, at live performance. So within this, tinignan po namin yung processes dito at sino-sino ba ang stakeholders na apektado dito. So, we were able to create a value chain at ito po ay sinagawa sa pamamagitan ng direktang konsultasyon din. And then we did a survey na sila rin po ang naging bahagi doon sa survey namin. And we did a SWOT analysis. Ano po ba yung mga challenges, threats? At ito po ang I think DOST and NRCC has been very good help dito kasi po lalabas na ang aming initial recommendations po nung anytime po, I think by next month nandito na po ang Musika Pilipinas na libro. Ay, gusto ko hintayin para yes po. Andun po i-forward ko sa mga ibang departamento ng gobyerno baka makatulong. Ayun. So bukod sa DOST at NRCP, at palagay ko maraming pwedeng tumulong dyan. Kailangan lang ipaunawa sa kanila at mas maganda na yung ginagawa ng Musika Pilipinas, ilalatag na ano bang pamamaraan para mapalago pa ang industriya ng musika. Kasi sa aking palagay, hindi lang culture yan or music should be an industry. At ang ating mga artist, mga composer, mga producer, yung mga engineer, parte ng trabaho nila yan. So tulad ng mga MSME na tinutulungan natin, kailangan din nating matulungan sila. Tama po. Ma'am, nabanggit nyo ka na kanina, yung may mga hamon kayong kinakaharap. Ano po ba yung mga hamon na problema hanggang sa ngayon ng mga kompositor at mga awit po natin sa bansa? Yun nga po kanina na pag-usapan natin, very fragmented because we don't have a central coordinating council ng musika. Kung gusto po nating ibenta ang ating musika, sa totoo lang po hindi nila alam saan tayo pupunta. Even tayo pong mga Pilipino, gusto nilang gamitin ang ating musika, pahirapan po talaga kung saan. So we're very fragmented. Unlike po in other countries nga, meron silang Central Coordinating Council. If you want, andirito lang po, madaling ma-access ang ating musika. Yun po ang isa sa talagang challenge. Napaka-fragmented at ang hirap po, parang laging ang music industry natin, sariling sikap. It's all
private organizations are the one actually pushing for it. So very little support po talaga ng gobyerno. It's not naman po the fault kasi nga po maaring hindi nga po na-establish ano nga po yung paano natin tutulungan talaga ang industriya ng musika. Kaya sa tingin ko with this project baka mas malinaw na kung paano matulungan. Ayun, Secretary. Ma'am, paano po kayo nakikipag-ugnayan sa mga lokal na institusyon tulad ng NCCA or National Center for Culture and the Arts? Tama po ba yun? At PhilSCAP? Yes. Doon sa 4 years po na ginagawa namin at talaga pong halos lahat we actually got in touch with NCCA, with PhilSCAP. PhilSCAP, napakalaking tulong po ng PhilSCAP kasi po as the main collecting agency ng musika natin, nasa kanila po ang data nung kita. And for us to be able to establish the economic baseline data, at yun po ang kailangan namin gawin. So we have an economist working with us, and of course NCCA, ang mga production po ng musika Pilipinas na aming pinoproduce, NCCA po gives us grant, particularly venue grant sa Metropolitan. So yun po, nakita namin na napaka-importante po to come together, lahat po ng ahensya and even DFA, POEA, PSA, lahat po yan aming ni-reach out during the time po that we were doing the Musika Pilipinas project. Kasama ba dito sa project ang pag-promote, suggestion nyo para sa pag-promote ng local na music at sa loob at sa labas ng bansa? Ay, ito po, napakalaki po ng napakahalagang bahagi ang pag-unlad ng industriya ng musika, ang pag-promote ng ating musika, lalo na po we need to build an audience, makikita po natin ang K-pop now, US, yes. the big industry world in the music industry, US, Canada, of course Japan, China, and now Korea is na-promote po nila sa labas yung international ang market talaga na ang nag-grow nila. So mahalagang suportahan talaga natin. At ang mag-uumpisa ito, meron po kaming tagline sa Musika Pilipinas suportahan Musika Pilipinas, musika natin. Kasi kailangan muna nating mahalin ang ating sariling musika bago po natin maipromote ito sa ibang bansa. And nakakatuwa po kasi talaga ang talento ng mga Pilipino sa musika ay grabe po. Jessica Sanchez, kakapanalo lang sir, Jessica Sanchez sa AGT, America's Got Talent sir. At talagang sa mahabang panahon ay nakipaglaban yan dyan. Nababanggit niyo po kanina yung patuloy na pag-unlad ng musika ng United States, ng Korea at ng iba pa, China. Pero lahat ng mga yan, hindi nila nalilimutang banggitin ang Pilipinas na nangunguna rin at pinakamalaking isa sa may pinakamalaking bilang ng mga Pilipino mga awit. Tama po ba yun? Totoo po. At meron din po tayong data na ang mga Pilipino ang merong pinakamalaking listening time sa music, 126 minutes. We're number 1. Actually, ang Korea po, isa tayo sa nagpapayaman ng Korean music industry. Kasi po, bawat pakinig lang sa radyo or sa TV, kumikita na po yan ang Korean industry. So kung ang mga Pilipino po, that's 110 million at ito po ay tatangkilikin natin, magiging malaki, napakalaki po talaga nakikitain ng mga musikero dito sa atin. Okay, maraming salamat Dr. Maria Alexandra Aichua, Dean of the Conservatory of Music ng University of Santo Tomas. Sa ating buong pagbabalik, may makakakwento naman tayo mula sa PhilSCAP. Tutok lang magkabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Taong bayan na ang nagsalita. Sikapin nila na mapanagot sila sa mga ginawa nila na may balik yung pera ng mga taong bayan. Sigaw ay mapanagot ang mga tiwali at mapagsamantala. Makulong at wala ng karapatan tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Sigaw ng karamihan. Operasyon Perpetua hanggang buhay na pagkakakulong tapos ibalik nila yung pera ng bayan. Firing squad dyan, death penalty. Inabuso nila ang kapangyarihan ng gobyerno eh. Tugon ng ilan. Putulan ng Tama na. Labanan ang korupsyon. Ibigay ang tamang serbisyo. Tao muna bago kayo. Lubos na serbisyo para sa Pilipino. Sa bagong Pilipinas, sabay-sabay nating gagawin ito. Hayaan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ipagpatuloy po natin ang ating kwentuhan tungkol sa musika Pilipinas at paano nga ba ito makatutulong sa music industry ng ating bansa. Kasama naman natin ngayon si Miss Mitch Mascarino, Licensing Supervisor ng PhilSCAP or Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, Inc. Magandang araw, Mitch. Sek, good afternoon po, Sir Onion. Good afternoon. afternoon. Thank you for having me here today. Una sa lahat, ano ba itong PhilSCAP? Gaya po ng sabi nyo, it's an acronym for the Filipino Society of Composers, Publishers, and Inc. In a nutshell po, ang ginagawa namin is for our local members na mga music usages nila, we license them pag ginagamit po siya sa TV channels, radio stations, mga hotels, bars, concerts, hospitals, retail shops, and the like. So, nilalicense po namin yung mga usages na yon, and in turn, we give it to them back as royalties sa mga composers po na nagamit yung mga music. Sa inyong pananaw, ano na ang kasalukuyang estado ng industriya ng musika dito sa ating bansa? Sek, actually yung mga napapansin kong trends ngayon, be it positive or negative, obviously, number one, malakas po yung streaming. So, alam naman po natin, majority ng music revenue galing sa mga digital service providers na tinatawag natin or DSPs tulad ng Spotify tsaka YouTube. May boom din po ngayon sa OPM. So, dumadami yung mga local songs sa charts at hindi lang siya mga bago. Kahit mga lumang kanta, actually, nagre-re-enter siya, which is very nice. Sikat na sikat din po ang P-pop at indie artists, which is normally rare kasi usually we have just the usual mainstream artists before. Ang social media po, gaya ng TikTok, malaking tulong din siya sa mga bagong artists pa lang. And para naman po dun sa mga negative trends siguro or mga napapansin natin na nagde-decrease is yung physical sales, kaunti or if not zero na siya for CD and vinyl. Talaga ba? Actually, nagpo-produce na lang po sila pero more of merch, yung parang collectible item, not really to play sa mga yung vinyl. players. Yes, sir. Pero may resurgence din naman yun ngayon. Pero medyo mahal po kasi yung players. Tama. So, medyo parang karamihan sa mga kids din, binibili na lang siya as collector's item. And lastly po, obviously, limited po yung support mula sa gobyerno at sa industry. Naalala ko lang nung panahon ng pandemya, sir, di ba dumami yung mga gumagamit ng iba't ibang mga digital platforms tulad ng TikTok sa pag-produce ng music, di ba? At marami doon mga sumikat talaga. Hanggang ngayon ba ay ganun pa rin ang sitwasyon? Yes. Yes. I think new or old artists heavily rely pa rin on these social media platforms kasi iba talaga parang yun yung sinasabi mo pag may one song wonder ka na nag-boom. Talagang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na siya. Saka ang tendency ng tao tulad ko, kung manunod na ako ng news ngayon, hindi na yung live. Yung sa social media lang para sir, ano na, summarize na. So parang ganun sa music, no? Apo. Nung parang my time, ito pakinggan ko. Nagbago na rin po yung attention span saka yung kung saan sila kumukuha ng content. So nagiging short form na siya. Kaya nandito na siya sa mga social media platforms na tinatawag natin. Paano ba nakaka-apekto ang kakulangan sa government intervention sa kalidad at kalagayan ng kanilang musika at karera? Sa tingin ko po, wala kasing pondo para sa mga training and production. Dahil mahina din po ang copyright protection, so hindi po sila nakakasingil ng tama. In general po, sa mga composers or music makers. Kulang din po sa edukasyon sa music business. And walang job security
for mga musicians na talagang ang main trabaho nila is music. So in summary, bumababa po yung kalidad at maliit na kita at hirap umangat yung OPM. Bago itong intervention with DOST and RCP, ano-ano ang mga pangunahing paraan na ginagamit ng mga lokal na musikero upang masuportahan ang kanilang mga pangangailangan sa pag-produce ng musika? Usually it's out of pocket po So galing yon sa mga ipon nila, or they actually work another job na hindi related sa music. The musicians also, they do freelance gigs. So ito po yung mga tumutugtog sila sa bars, events, or online shows na mga nagbibigay sa kanila ng stars or donations, ganyan. They also do crowdfunding. So may iba po minsan na para makagawa ng mga album, naghingi sila ng financial support online sa mga strangers na nagsusupport sa kanila. We also have DIY recording. So para dun sa mga may kakayahan na nakabili, gumagamit sila ng sarili nilang gamit or home studio setup. We also have collaborations. Nakikipagtulungan sila sa ibang artists or producers para po makatipid. And para dun sa mga swerteng na-sign ng labels, they have those to back them up for music production and marketing. So, karamihan po talaga umaasa lang sa sariling sikap at suporta ng community. Naku, kaya pala sir, maraming mga nagrereklamo rin mga awit po natin tsaka mga composers. Sorry ha, kasi sabi nila medyo mahina ang kita pagdating sa ganitong trabaho or negosyo. Bakit mo alam na alam yan? Hindi naman. Hindi sir, marami tayong mga nababasa at nakakasalamuhang mga awit sir. Kaya din natin sila. Akala ko singer ka, composer din. Hindi sir. But ngayon, paano nakatulong sa inyong industriya ang project ng NRCP ng Musika Pilipinas? So, si Musika Pilipinas and NRCP po, for us, nakaka-develop po sila ng music database na ginagamit di lang namin but other agencies or other organizations para sa research, archiving at policy making, which we need in the future obviously. Pinapalakas din po nila ang visibility ng OPM sa pamamagitan ng exhibits, forums and publications. And obviously dahil nga din sa research nila, tinutukoy nila yung mga problema sa industry sa pamamagitan ng nationwide survey. So para sa amin, ang Musika Pilipinas and RCP, nagbubukas po ito ng oportunidad, kaalaman at suporta na dati kulang o wala sa mga lokal na musikero. Importante, alam natin yung problema. Importante talaga yun para mabigyan ng solusyon. Ngayon, mula sa traditional, paano nakatutulong ang digital platforms at social media dyan sa inyo? Para siguro tingnan natin kung anong technology ang pwede pang maibigay natin. So with social media po, mas malawak ang audience. Automatically, it's global because it's online. Umaabot na yung music nila abroad. Number 2, mas mura din yung promotion. If not libre, mas tipid siya compared to traditional TV or radio placements. Meron din pong direct fan support. So paggamit ng YouTube, TikTok, yung mga ganyan po. Meron din pong nakukuhang real-time feedback yung mga musikero. So, mas mabilis yung interaction sa listeners. We also have more income sources. So, there's streaming, ads, sponsorships, and online shows. So, to sum it up, mas accessible, mas mabilis, mas empowered ang mga musikero ngayon dahil sa digital tools. Ayan. Ano ba yung mga pangunahing hamon sa inyo na kinakaharap? Halimbawa, itong piracy. Uso ba piracy ngayon? Yes. Actually, you'd be surprised na kahit wala ng CDs or na production, ang piracy naman po ngayon in the form of digital uploads. Okay. So, there is still piracy and it's very still rampant. So, yan po pa rin yung number 1 na hamon sa amin. So, mga illegal downloads, file sharing, which translates to bawas na kita sa artists. Number 2, yung binanggit nyo rin po kanina, mababang kita. So, karamihan sa mga musikero, underpaid or freelance lang. Hindi siya, if you don't make it really big time, you'll just settle for kung ano yung ino-offer sa inyo usually, which is not standard or not enough to make a living. Number 3 po, may lack of government support. So, kaunti po yung grants, training, and protection. Yung iba pong hindi din makaka-afford,
limited yung access nila sa production tools dahil mahal ang equipment at studio time. Streaming revenue is also low. So, alam naman din po siguro to ng karamihan na para maka-earn ka ng malaki sa mga online platforms, kailangan mo ng million plays. So, yun yung sad reality. But, kahit may digital tools po tayo, maraming artists pa rin yung nahihirapan dahil sa kawalan ng proteksyon, sapat na kita at suporta. Ito, napakahalagang tanong, siguro last na to. Paano makakatulong ang pagkakaroon ng isang centralized Music Coordinating Council sa paglutas ng mga isyong ito? Kasi parang nahalata ko, walang konduktor. Yeah. Tama, sir. Yes, sir. So, if we have that Music Coordinating Council as a single body for all of, not just as CMOs, but Musika Pilipinas and all of the agencies related to music, magkakaroon po ng isang direksyon para sa music policies and programs. Mas madali din po yung access sa support gaya ng grants, training, and promotion na tulad ng binanggit ko kanina. Mas effective din po ang laban kontra piracy sa tulong ng mga batas at enforcement. We also have protection sa mga karapatan ng musikero tulad ng tamang bayad at royalties. Maayos na coordination between the government, the private sector, at artists. So, mas magiging organized po siya eventually, mas protected po sila at mas supportado po ang buong music industry. Ayan. Secretary, may tanong po ako sa inyo. Napag-usapan natin itong music. Ano ba ang kahalagahan po nito? Lalo't pinag-uusapan natin siyensya at teknolohiya. Actually, kanina pa ako nag-iisip kung paano pa matulungan. For example, hindi nabanggit yung mga sa production, di ba? Yes, sir. Ano kaya ang mga technology that they needed, like equipment, to produce the music? Kasi kung sila ay isang industriya na o enterprise, di ba? May Small Enterprise Technology Upgrading Program ang DOST. Pwede kaming magpautang payable in 3 years without interest. So yung mga ganong pag-uusap ay kailangan natin gawin. Siguro iimbitahan ko sila na makipag-usap sa iba pang opisyalis ng DOST with NRCP para ma-address yung ibang mga issue na sa tingin ko baka locally may sagot ng konti. Hindi pa yung pangkalatan kasi kailangan nila ng isang council, tingin ko, kasi walang konduktor na mag-uugnay sa iba't iba. Hindi nga nabanggit yung mga sound engineer, mga engineers na kailangan din ng tulong kasi part sila ng industry. Alright. Maraming salamat po, Sec. Maraming salamat, Mitch Mascarinho, Licensing Supervisor ng PhilSCAP o Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated. At sana talagang ma-accommodate natin yung hiling nyo na magkaroon tayo ng Coordinating Council for Music kasi music is very important. Nakakawala ng stress. Tama po. Ayan. Alright. Secretary, baka may mga announcement po kayo, karagdagang paalala para sa ating mga taga-subaybay. Yes, Onin. Sa susunod na linggo po, gaganapin ang Regional Science, Technology and Innovation Week ng Region 10 sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Sa Biyernes naman po, gaganapin ang Balik Scientist Convention. Ayan. Maraming salamat po, Secretary. Mga kakonek, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Muli, ako ang inyong kapatid sa Impavoid, Oning Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, ako si Secretary Renato Siludong Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka, one DOST for you, solutions and opportunities for all. Saan bahagi ng Ang DOST Miss Radyo. Ilang ba karanasan?